Bro! Bro, basta ka na bro. Okay lang bro. Pupo tayo ito bro, mga phone bro. Sige bro. Ano po, usapan natin bro. Kamusta nga pala yung bagong nilipatan yung lugar bro? Okay lang bro, marami chicks din. Napakababaero mo talaga bro. Joke lang. Di, ganun, di mo biro. Bro, kamusta nga pala yung mga tao doon? May mga bago ka na bang barkada? Meron bro, kaso, Kaso ano? gumagamit sila ng droga. Hala! Baka matulad ka rin sa kanila bro ha? Hindi bro, promise ka, hindi akong tulad, hindi ako magiging addict. Yan bro ha? Oo naman bro, basta magtiwala ka na sa akin. Uy, tara na! Balik ka! Oy bro, una na ako, tawin na ako ng mga barkada ko. Susunod na ako. Sige bye! Bye. Go! Sana nga bro, hindi ka matulad sa kanila. Two years later, sa may basketball court. Alam mo ba, Dod? 2 taon na tayo nagsasama pero hindi ka pa rin nag-iusip tulad namin, ha? Oo nga, alam mo, ikaw lang yung iba. Subukan mo lang. Kahit ngayon lang. Sige na! Oh. Sige nga. Di nagtagal, nagustuhan nga ni Charles ang pagyoyosi at lagi na ring itong naninigarilyo kasama ang kanyang mga barkada. Pero alam nyo ba, sasabihin nila mahirap tanggihan ang barkada. Totoo naman, sa sulsol ng mga kaibigan napapatikim ang isang kabataan. Mahirap humindi sa kanila, mahirap matawag na iba, mahirap ma-out sa grupo, mahirap makantsawa ng ganito at ganoon. Ngunit isipin natin, ang kantsaw ng mga kaibigan ay hindi magandang dahilan upang magdroga. Kinakaibigan tayo ng ating mga kaibigan dahil sa ating taglay na ugali at pagkatao. Hindi dahil sa dapat makita rin sa atin kung ano ang ginagawa nila. Hindi tayo salamin ni numan at ang kaibigan sinasabi ng tuwiran kung ano ang maganda o hindi maganda sa atin. Hindi natin kailangan maging salamin sa kanila at sila sa atin. Pero sa di inaasang pagkakataon, tumikim na rin si Charles ng yosi.